Mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat dito po sa ating napag-aralan sa unang Juan 4:2, marami po ang nalilito. Ano ho? Sapagkat may mga salin na kung saan ay ililinaw din po natin. Ano ho? Kasi po, parang para sa kanila ano ho, ay hindi matanggap ang Espiritu ng Diyos nang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Malinaw naman po dito sa ADB version sa mga naunang salin sa Tagalog. Kaya babasa din po tayo sa mga sulat na mga salin na kung saan ay nagiging paraphrase, pero huwag po tayong malito. So magkakaroon po tayo ng discussion sa bawat salin. Katulad po nito, malinaw naman po dito sa pagkakasalin sa mga 1905 po ang dating Biblia. Muli natin basahin para mas maintindihan natin na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Hesus Kristo. Malino naman po kung ating babaybayin ang mga bagay nito. Muli natin basahin. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Meaning, kung ikaw ay nagpapahayag, siyempre yung bawat Espiritu, ikaw may Espiritu, ako may Espiritu, tayong lahat na mayroong pong pangunawang espiritual na kinikilala natin si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yung po ibig sabihin na itong si Jesucristo ay yan ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos. Kaya nga may nagtanong, dapat binasa ng buo o puntahan natin ng verse 1. Maintindihan natin para matukoy natin na si Jesucristo talaga po ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos. So balik po tayo sa verse 1. Tsaka tayo babasa ng ibang salin para magkaroon tayo ng pangunawa maging sa ibang salin kahit po paraphrase. Kasi po yung ASND ay ginawa pong paraphrase. Pag sinabing paraphrase, hindi po ito para dagdagan kundi ipinapaunawa sa atin ayon sa ating mga lingwahe o salita. Puntahan muna natin yung verse 1 para maintindihan natin. Ang sabi dito sa verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ibig sabihin, sa bawat tao na nangangaral at tuturo. Yun ang ibig sabihin sa bawat espiritu. Kasi po sila may pangunawang espiritual pero hindi ganong kalawak. Kasi po may mga espiritu sila ng kasinungalingan. Hindi nagsasabi ng totoo. Yun po ibig sabihin dito. Kaya binibigyan po tayo ng babala ni Juan sa kanyang mga sulat, huwag basta-basta tayong maniniwala sa bawat espiritu. Ibig sabihin, sa bawat nangangaral nagtuturo. Kung sinasabi pa dito, kung itutuloy natin, kundi inyong subukin ang mga espiritu. So subukin po natin. Paano ba subukin? Paano ba natin alamin? Paano ba natin ito makikilala? Sabi dito, subukin. Pag sinabing subukin, alamin mo muna mga bagay na yan. Yung kanilang bagang itinuturo ay mula sa Diyos o hindi. Yun ang ibig sabihin diyan kung itutuloy mo. Kung sila'y sa Diyos, kung talagang sila'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Baka ibang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Nangangaral sila, nagtuturo, ibang ebanghelyo ang kanilang ipinapangaral. Yun po ang ibig sabihin. Hindi sa ebanghelyo ni Jesus ang kanilang itinuturo. Ibang klase ng ebanghelyo ang kanilang ipinapangaral. Yung po ibig sabihin. Tuloy natin. Sapagkat marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ibig sabihin bulaang propeta, mga sinungaling mga mangangaral. Na kung saan hindi nagsasalita ng katotohanan. Kaya dito pa lang ho sa verse 1, mag-ingat tayo sa bawat espiritu. Kung pupuntahan mo naman sa ibang salin, tulad po nito na nating binabanggit sa mga salin po ng ASND, ito po yung paraphrase. Tingnan po ninyo, humahaba yung pangungusap. Kung i-compare natin dito sa ating binasa sa ADB. Kasi ito, ang kauna-unahang salin sa Tagalog, ito pong ADB. Yan po, di ba? Medyo yung ating binasa dito, maayos-ayos pa. Yung sinasabi dito, meron pong pag-warning po si Juan na huwag basta-basta maniniwala sa bawat espiritong nangangaral, kundi inyo munang alamin, subukin ninyo kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami ng mangangaral ngayon ay mga bulaan. Yun ang ibig sabihin sa verse 1. Kaya kung pupunta tayo sa ibang salin, ano man ang paliwanag dito para mas maintindihan natin? So diyan pa rin po tayo, huwag tayong aalis kasi nga
meron pong mga malilikot ang isip. Kaya po tayo, huwag po tayo magkaroon ng ganung kaisipan na nililikot yung mga pangungusap. Katulad po nito, no? Hindi naman ito lalayo do sa ating binasa sa mga naunang salin. Ito po ay version po ng ASND na kung saan ay nai-release po ito ng 2014. Ito yung napag-aralan po natin ng last video kasi po sa bawat version po, naiiba. May nadadagdagan, di ba? May paraphrase na pangungusap. So, yun ang inaalam natin. Kaya tayo bumabasa. So, basa tayo dito sa isang salin po ng ASND. Dito pa rin po sa unang Juan 4:1. Sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Yun, doon kayo mag-iingat. Pinapalinaw dito sa isang salin naman na tayo po daw ay huwag basta maniniwala sa mga nagsasabi o yung mga ipinapangaral nila. Tapos sasabihin nila galing daw sa banal na espiritu. Yun yung sinasabi dito. Huwag kayong maniniwala. Kasi nga po, baka magkaroon po ng kapusungan na kung saan ay sa banal na espiritu, masama po yun eh. Yung sasabihin mo na mula sa banal na espiritu pero hindi pala, yun po ang kapusungan. Kaya dito ating inaalam. Kaya sinasabi dito, kung itutuloy natin ang pangungusap, sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Yun, ipinapalinaw dito sa isang paraphrase. Bago ka tanggap ng mga aral, alamin mo muna kung yung inaaral nila ay mula sa Diyos. Yung kanilang itinuturo, mula ba yun sa Diyos? Baka nagtuturo sila ay galing lang sa kanilang kapamaraanan, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Malinaw po ba? Tuloy natin. Sapagkat marami ng huwad. Pag sinabing huwad, sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Yan po. At sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Ibig sabihin, sa panahon pa ni Juan, nung naisulat iyan, 2,000 years ago na ho, na kung saan ay yung mga bagay na yan, ay meron na palang mga huwad, may mga sinungaling ng mga propeta o mga ngaral na nagtuturo. Kaya pagdating po sa verse 2, doon natin maintindihan na kung saan maraming nga nagsisilitaw na kung saan ay pinapangaral nila ang mga aral turo ni Kristo pero sa kanilang mga doctrine, sa kanilang kaparaanan ay hindi sa kaparaanan ni Kristo ang kanilang sinusunod. Kaya sinasabi po dito, katulad po nito, para maintindihan natin, basta din tayo sa ibang salin dito sa ASND. Kanina nagbasa po tayo sa ADB, di ba? Medyo malalim yon. So dito, paraphrase para mas maintindihan natin, nakabase na ito doon sa ating mga salin sa Tagalog. Yung madali mong maintindihan at maunawaan. Kaya basahin natin ito. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kung ating i-compare yan, kasi po, dito nalilito sila. Bakit wala naman po ditong Espiritu ng Diyos? Malinaw naman, di ba? Kasi ito po ay paraphrase. Kaya kung ito iunawain mo doon sa mga naulang salin, ating pagsamahin para makita natin. Para hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Dito sa ASND at dito sa ADB, may salitang Espiritu ng Diyos, di ba? Ito yung ating ini-emphasize na yung salitang Espiritu ng Diyos ay si Jesucristo. Malinaw po yan, Bakit dito sa mga salin, dito sa mga malapit sa ating panahon, buhay na po tayo dito kasi ito ay release po ng 2014, itong ASND. So dito yung mga salin na kung saan ay mga salita na malalapit sa atin at maunawaan. Pero ito yung ADB, hindi pa tayo tao niyan. 1905 pa yan. Maraming mga bagay at nangyari sa panahon na yan. Diba? Kung sa Pilipinas, yung 1905, panahon yan ng taghapon, taggera, katulad mga ninuno natin kung naikukwento ito sa inyo, ano nangyari sa kanila. So, diba? So, yun. Dito natin maintindihan para hindi magkaroon po ng mga basher na kung saan ay nililikot itong talatang ito. Sasabihin sa atin, basahin mo nga sa ASND, wala namang salitang Espiritu ng Diyos. Yun.
Kaya nga kailangan dito ng unawain na sinasabi ko po. Kaya binanggit ko po ang mga bawat salin, may mga nadadagdagan ng mga salita, di ba? Kaya dapat uunawain po natin. Kung ito nga ay angkop sa tamang salita, angkop sa tamang pangungusap, yung kanilang na-translate. Okay. Ngayon, i-compare natin itong dalawang ito. Kasi nga wala tayong mababasa na Espiritu ng Diyos dito sa ASND. Ngayon, para maintindihan natin, sabi po dito sa ASND, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Ano ibig sabihin po dito? Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Dito para maintindihan kasi para praise nga po ito. Yung Jesucristo dito na naging tao, ano ba ang kalalagayan ni Jesucristo? Di ba't na siya ay nasa Espiritu? O di ba't malinaw? Kaya yung kahit wala po diyan na nakasulat na Espiritu ng Diyos, maintindihan mo sa pangungusap na ito kahit para praise. Sabi po dito ha, sa ganitong paraan ninyo malalaman. Paano natin malalaman? Kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Ibig sabihin po, sino yung Espiritong sumasa kanila? Di ba si Kristo po yung sumasama sa kanila? Kaya yung Espiritong tinutukoy niya na mula sa Diyos, ito nga po yung Espiritu ng Diyos. So malinaw po ba? So ganyan yung uunawain. May hirapan talaga tayo kung walang ADV version. Bago sasabihin niyo, dito sa ASD, wala naman salitang Espiritu ng Diyos. Malinaw naman po dito. Sabi po dito, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila. Halimbawa, ako mananampalataya, ikaw mananampalataya. Ano yung Espiritong sumasa atin? Ibig sabihin, di ba, meron tayo na nabanggit na kung saan ay sinasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, yun nga po yung Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Kung sa panahon nila, sinasamahan din po sila ng Panginoong Hesukristo sa kanilang pangaral at pagtuturo. Di ba? Kaya nga dito, maintindihan natin, kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Kaya po, doon sa pangangaral po, doon sa verse 1, yung mga nangangaral ng kung saan ay iba na sa Ebanghelyo ng Diyos, yun po'y sinungalin. Hindi yung sugo ng Diyos. Pero yung nagpapahayag, balikan nga natin itong verse 1, yung pong nagpapahayag po o nangangaral ng salita ng Diyos na mula sa Ama sa Anak ang pinapangaral, yung po ay sa Diyos. Yun ang ibig sabihin dito sa verse 1. Kaya pagdating dito sa verse 2, sino po yung ipinapangaral nila? Yun nga po yung Espiritu ng Diyos na si Jesucristo. So malino po. Kaya ipinapangaral nila na paritong nasa laman. Paano mo ipapangaral si Jesucristo kung hindi na paritong nasa laman? Malinaw po ba? Kaya kung itutuloy mo pa sa verse 3, dito natin maliniwanagan pa. O yan, magkasama ha, para hindi na kayo malito. Kasi nga ayaw nilang paniwalaan na yung Espiritu ng Diyos ay si Jesucristo. Dito muna tayo sa isang ASND kasi dito sila nagkakaroon po ng komento na nililito nila mismo yung kanilang sarili. Sila ang nagbibigay ng pagkalito sa kanilang sarili dahil hindi nila inuunawa. Kasi nga yung taong walang pangunawa, hindi pa sila naliliwanagan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi pa ito naunawaan nila yung mga bagay na pang-espiritual. Basahin natin, ano? Sabi po ito sa verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Ibig sabihin po, yung mga ayaw kumilala kay Jesucristo, para maintindihan natin, ano, yung po daw ay mga Antikristo. Ibig sabihin, Antikristo, lumalaban kay Kristo. Ano? Yun po ang mga tinatawag ng mga bulaang propeta. O basahin naman natin sa ibang salin. Dito sa pinakanaunang salin sa EDB version 1905, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Yan. Mga taong ayaw ipahayag, ayaw ipangaral ang turo ni Kristo. Mga Antikristo po yun, hindi yun sa Diyos. At ito ang Antikristo
na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ibig sabihin, sa panahon ba ng mga apostol, nagsisimula na mga kalaban ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga aral na hindi aral ng Ebanghelyo ang ipinapangaral nila. Para palitawin na si Kristo ay hindi Diyos, para palitawin na si Jesucristo ay hindi anak ng Diyos, yun po ang mga taong sinungalin. Para malaman natin, ang tinutukoy nating Espiritu ng Diyos, walang iba ay si Jesucristo. Kaya dito, dapat maipangaral natin, kaya nga bumaba dito sa mundo, sabi po dito, no? Yan. Para maintindihan po natin, naparitong nasa laman. Ibig sabihin, pumarito sa ating daigdig, dito sa ating mundo, ng nasa laman. Ibig sabihin, sa katawang taong tulad natin, na dati niyang kalalagayan ay nasa Espiritu. Malinaw po ba? Kaya siya po yung Espiritu ng Diyos. Para maintindihan po natin. At wala na tayong magagawa, kahit na po natin ipagdikdigan, ipaunawa sa kanila ang mga bagay na yan, hindi nila tatanggapin kasi nga po, may naunang nangaral sila na hindi naman nakakaunawa at iyon ang napanghawakan nila. Matibay na po yun para sa kanila. Pero yun din ang magbibigay ng kapahamakan sa kanila kung hindi nila uunawain na o kikilalanin na ang Espiritu ng Diyos na ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po. Kaya nga po, kung hindi ako magsasaliksik, ng mga aral at turo, ay malilito po tayo. Katulad po nito, basahin ko lang ito para maintindihan natin. Ano ba ang pagkakaiba ng Banal na Espiritu sa Espiritu ng Diyos? Ito, basahin natin. Mateo 12:28. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Katulad po nito, may salitang Espiritu ng Diyos. Kanino tinutukoy iyan? Sa Banal na Espiritu o kay Jesucristo? Di ba't napakalinaw naman po? Sabi ni Jesus, kasi ang pangungusap na ito, si Jesus po ang nagsasalita dito na isinulat ni Mateo. Ito ang salita ni Kristo. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, tinutukoy niya yung kanyang sarili. Kasi siya lang po ang pwedeng magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit. Ang tanong ko sa inyo, ang Banal na Espiritu ba nagbigay po ng kagalingan? Nagpalayas ba yun ng demonyo? Nakita natin sa kasulatan, si Jesucristo mismo ang nagpapalayas ng demonyo. Siya yung tinutukoy na Espiritu ng Diyos na kayang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Yan yung ibig sabihin po diyan sa 12:28. Tingnan po ninyo kung inyong uunawain. Basahin nga natin ang senaryong ito para maintindihan nyo. Si Kristo po itong Espiritu ng Diyos. Ngayon, balik tayo ng isang talata sa 27. Sabi po dito, at kung sa pamagitan ni Beelzebub ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas. Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Tingnan nyo po, medyo malalim kaya kailangan natin na may ibang salin para makarelate tayo. Katulad po nito, binabasa ko na nabubulol ako. Kasi nga po, malalalim na bigkas po ito. Kaya pupunta po tayo sa SND. Ano ba yon? Hindi po para tayo magkaroon ng maling pangunawa, kundi inuunawa po natin sa mga salin na kung saan ay madali nating maunawaan. So, punta tayo dito sa SND. Dito pa rin po sa Mateo 12:27. Kanina sinasabi natin Beelzebub. Ito, Satanas. Ibig sabihin pala ng Beelzebub, si Satanas pa ang kahulugan pala noon. Basahin natin. At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Hindi tayo Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos o katulad po nito,
Ano? Is, hindi na po yan, may salitang Espiritu ng Diyos. Bakit mayroon pong Espiritu ng Diyos? Di ba't malinaw na ang tinutukoy dyan ay si Jesus? Sabi po dito, ngayon, kung nagpapalayas ako, emphasize sa kanyang sarili na si Jesus yun. Sabi ni Jesus, ng masasamang espiritu, kung siya daw nagpapalayas ng masasamang espiritu, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, para maintindihan natin, si Kristo ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos. Nangangahulugang ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Kaya si Kristo ang tinutukoy po dito sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga lang po, nagkakamali kayo. Ang tanong, paano ba magpapalayas ng demonyo o ng masamang espiritu ang banal na espiritu? Walang iba po pwedeng magpalayas kundi si Jesus lang. Di ba? Kaya lahat po ng mga kalaban ni Jesus, mga masamang espiritu, yan, natatakot sa Kanya. Di ba? Kaya yung Espiritu ng Diyos, malinaw na sa atin na ito ay si Hesus Kristo. At ito mga kapatid, para maging malinaw pa, no? Sa Pilipos 3:3, pinapaliwanag ni Apostol Pablo na yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy ito kay Kristo. Basahin natin. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos. So malinaw po, sinasamba po nila yung Espiritu ng Diyos. Di ba? Si Kristo po yung sinasamba. Tuloy natin. At nangagmamapuri kay Kristo Jesus. O malinaw. Nangagmamapuri. So ibig sabihin, nagbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yun na nga po yung Espiritu ng Diyos. Malinaw po sa mga paliwanag ni Apostol Pablo. Ito'y sulat yan sa mga taga-Pilipos. Tuloy natin. At walang anumang pagkatiwala sa laman. Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin, kung ito'y iintindihin natin at uunawain, ay hindi po si Kristo tao. Kasi pinapakita dito, at walang anumang pagkakatiwala sa laman, sapagkat si Kristo po ay nagkatawang tao. Kasi si Kristo nung panahong iyan ay umakyat na sa langit. Bumalik na yung dati niyang kalalagayan sa Espiritu. Kaya nga po pinapakilala ni Apostol Pablo, siya yung Espiritu ng Diyos. Malinaw po ba? Ay ewan ko ho, kung kayo nalilito pa, ay kasi nga po nagkaroon tayo ng iba't ibang salin na kung saan ay nililito tayo ba o kailangan natin ng unawa? So, ibig sabihin, kailangan mo lang unawain ang binabasa para makilala mo yung Espiritu ng Diyos ay tumutukoy kay Hesus Kristo. Malinaw naman po dito sa Pilipos 3:3. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos. Yan po ang malinaw. At nangagmamapuri kay Kristo Jesus. At walang anumang pagkatiwala sa laman. Di ba? Kahit basahin pa natin sa verse 1, 2, and 3, tumutukoy yan kay Kristo. Umpisahan nga natin sa verse 1. Doon tayo mag-umpisa magbasa. O no, yan, para magmalinaw sa atin bago tapusin natin itong video ito. Medyo mahaba-haba na po yung discussion dito. Kasi nga po, ini-emphasize natin talaga na yung Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Hesus Kristo. Basahin natin sa verse 1. Sa katapos-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Sino pong ini-emphasize ni Apostol Pablo? Magalak kayo sa Panginoon. Kay Hesus Kristo, tinutukoy dito. Bagamat walang Panginoong Hesus, Panginoon lang. Ang pagsulat ko nga sa inyo na mga gayong ding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. So, malinaw po. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, basahin nga natin sa isang salin para malinaw, no? Ngayon, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. So, malinaw po. So, balik natin. So, balik po tayo. Tuloy tayo sa verse 2. Sabi po dito, magsipag-ingat kayo sa mga aso.
Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. O, sa ibang salin, hindi po literal na pagtutuli ito. Sa ibang salin ito po, mag-ingat kayo sa mga Hudyo. Yung pong pagtutuli ay sa mga Hudyo para maging malino po, no? Kaya tayo nabasa na ibang salin kasi pag ginawa nating literal yan, katulad po nito, mag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Paano kung tuli ka na? Tutulihan ka pa baga? Hindi ganun. Kasi nga po, ito nutukoy doon sa mga pagtutuli sa mga Hudyo. Kaya tayo nabasa na ibang salin para ipalinaw. Katulad po nito, no? Kaya mahalaga rin po na meron pong mga ibang salin para makita natin na yung mga bagay na sinasabi doon sa mga naunang salin, medyo malalalim. Kaya tayo nabasa ng mga bagong salin para maupaunawa po sa atin. Katulad po nito, no? Hindi po ito, no? Yung pagtutuli pala na mag-ingat ay sa mga Hudyo. Sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng sasama. Tuloy natin. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin po talagang tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu para sumamba sa Diyos. Yun, nagpalino pa ito. Yung sinasabi yung nasa Trinidad. Ang Banal na Espiritu nga'y tagatulong. Hindi mo dapat maging tagatulong ang Banal na Espiritu kung talagang siya ay Diyos din na para sambahin siya. Pero kung tagatulong siya, nasa sinasabi po dito, sa tulong ng Banal na Espiritu para tayo makasamba sa tunay na Diyos. Malino po yan. At ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Ibig sabihin po, hindi na po katulad ng mga ginagawa ng mga Hudyo na yung palatuntunan nila, yung mga seremonya. Halimbawa, naghahandog ng tupa, hayop, na kung saan ay ihandog yun sa altar na meron po silang seremonyang ganon para maligtas sila. So, sa pagdating ni Kristo, siya na po yung hinandog na kung saan ay hindi na sa paraan ng mga hayop, tupa. Yung inihandog ni Kristo ay yung sarili niya. Ibig sabihin, minsan na yung ito gagawin ni Jesus. Kasi po yung ginagawa ng mga Hudyo, na mga ritual, mga seremonya, na kung saan ay paulit-ulit, taon-taon sa mga kasalanan nila para tubusin sila sa kanilang kasalanan, para maaligtas. Pero binago ng Diyos yung tipanan. Kaya nagkaroon ng isa pang tipanan, na bagong tipanan na tinatawag, na si Kristo yung magiging resolba doon sa mga ginagawa ng mga Hudyo na hindi na dapat na gawin ngayon. So wala nang ganoong kaparaanan dahil si Kristo yung gumawa at tumapos ng mga bagay na hinihingi ng kautusan patungkol po doon sa mga paghahandog sa mga hayop, di ba? Na para patayin at ito ay ihandog sa altar para pantubos ng kasalanan. So hindi na yon, kundi si Kristo na po. Kaya diyan pinapakita na yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy na pumaritong nasa laman, yung kanyang laman may purpose para ihandog sa mga kasalanan ng Israel. At the same time, ganoon rin po para sa mga hindi Hudyo. Para pinapakita sa atin, hindi lang po sa mga Hudyo yung paghahandog na yun, para sa lahat ng tao na sasampalataya kay Kristo Jesus para tumanggap din po ng kaligtasan at mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So malinaw po ba? Kung itutuloy natin para mas maintindihan natin yung ginagawa ng mga Hudyo ay ito pa. Sabi ni Apostol Pablo, kung sa bagay mayroon akong may pagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip nyo naman na may katuwiran siyang magmalaki sa mga bagay nito, lalo na ako. Ibig sabihin, pati po si Apostol Pablo sumusunod sa mga bagay niyan kung may pagmamalaki nila. Pero nga, pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga bagay na yan, wala na yung mga bagay na yun na sa lumang tipan na ginagawa nilang mga seremonya na paghahandog ng hayop. Kaya pinapaliwanag ni Apostol Pablo na ihandog na si Kristo, napatawad na yung kasalanan kung ikay sasampalataya at susunod, at lalayo ka na sa mga bagay na paggawa ng kasalanan. Yun po yun. Kaya ang nakipag-isa na kay Kristo, isa na ikaw bagong nila, hindi ka na makasalanan. Kasi kung ikaw ay makikipag-isa kay Kristo at susunod ka sa kanyang pamaran at utos, hindi ka na matatawag na taong makasalanan kasi hindi ka na gagawa ng kasalanan.
Yun po ibig sabihin doon. Ang iba, ang paliwanag, si Kristo na nagbayad. Kaya wala daw magagawa ang tao dahil sa siya ay makasalanan. Totoo nga po yun, na wala ka ng kasalanan kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo at susunod sa kanyang kaparaanan. So, magiging ka ng banal, magiging matuwid ka na, hindi ka na makasalanan. Kasi nakipag-isa na ikaw kay Kristo. Yun po ibig sabihin na mga bagay na espiritual, kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ay wala na yung dati mong pagkatao. So, hindi ka na makasalanan. Di ba pinapaliwanag naman ito ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 5:17. Puntahan nga natin yun. Ikalawang Korinto 5:17. Ito po, babasahin natin, ano? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yun, di ba't malinaw? Kaya pag ikay nakikipag-isa kay Kristo, banal ka, hindi ka na makasalanan. Ay, ang paliwanag ng mga tao, ibang nangangaral, yun po mga bulaang propeta o bulaang mga mangangaral na kung saan sinasabi nila ay makasalanan ng tao pa rin. Hindi ka na magiging makasalanan kung ikay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya nga sinasabi dito, isa ng bagong nilalang ka na. Kaya yung dati mong pagkatao na makasalanan, binura yun. Oh, yun, di ba? So kaya yung ibang nagpapaliwanag, nililito kayo, nilalabo ang inyong kaisipan, pero tayo, malinaw sa atin, na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos, walang iba kundi si Heso Kristo. So hanggang dito na lang po mga kapatid. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Ito po yung likod, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat, and sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba.